Day 27, Genesis 43 to 45. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa abi ng gobernador doon na huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung papasamahin ninyo siya, bibili po kami sa bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinapahirapan ninyo sa pangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa po mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya." Kaya't sinabi ni Judah kay Israel, "Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi po siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan niyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige payag na ako, ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astralago, laudano, alponsigo at almendra. Dublin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping nailagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Lobin nawa ng makapangyarihang Diyos na habagan kayo ng taong iyon upang maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya ang aliping mamahal sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalang ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigyan na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinagot nila, "Ginoo, galing pa po na po kami rito minsan at bumili ng pagkain. Nang kami'y nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Ito po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili sa pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin." "Huwag kayong mag-alala," sabi ng alipin. "Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos, na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran na binili ninyong una." Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob si Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at binigay ang dala nilang handog. Kinamusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kamusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan nila. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak." Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at naghain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat
ikinakahiya nilang makasalo ang mga Hebreyo. Sa harap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkaing idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang saluping ibinayad nila at sa sako ng pinakabunso ilagay mo ang aking kupang pilak. Ginawa naman ang katiwalang inutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid. Sakay ang kanilang mga asno, hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katawanan. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginandihan ninyo ng masama ang kabuting ipinakita namin sa inyo? Hindi ba't bakit ninyo ninakaw ang kupang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniunuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon, may ibinalik pa rin namin sa inyo ang mga salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak? O ginto sa tahanan ng inyong Panginoon, Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man, sa amin ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kupa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalugong ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at nadagpuan ang kupa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik ng lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, siya yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong ako manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming maikakatwiran sa mga nangyari. Diyos na po ang nagbunyag sa aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kupa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyan. Kung kaninong nakita ang kupa, siya lang ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Juda kay Jose at sinabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo ay para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi ko na may ama kaming matanda na at ang bunso ng kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inuutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya iyon. Ngunit ang sabi ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Uli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi na kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po namin sa ama, alam naman ninyong dadalawa lamang ang anak ng kanilang ina, wala nang isa, maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa, itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko na po na kung siya'y hindi ko maibabalik, ako ang buntungan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo
Sa halip na itong aking bunsong kapatid, tanging tulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ng matinding bagok na darating sa aming ama kung iyon ay mangyari sa amin. Hindi na napigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod at na naroon nang sila na lamang ang nandoon. Ipinagtapat ni Jose ang kanyang sa kanyang kakapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagmili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa na ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Ipinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi, kaya't hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala sa buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang ipinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para makalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ama na ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Pharaoh at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Pharaon kay Jose, kargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng inyong mga kapatid at ipabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring dala sila ng mga karwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak maglipat sa Ehipto. Huwag na nilang paghinayaang iwanan ang kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ay ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ni Pharaon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-iisang bihisan. Maliban kay Benjamin, 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno rin ang kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ng kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis sinabi sa kanila, huwag na kayong magtalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya po ay namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob, buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Sobrang ganda nung story ni Jose. Naalala ko tuloy may nabasa ako somewhere, na naging parang na-notice ko lang 'no kay Jose na, hmm, bago ka gamitin ng Diyos,
sabi doon is parang i-isolate ka. So, kagaya ni Joseph na-isolate siya, napunta siya sa lugar na hindi niya alam. Doon talaga parang sa sobrang laki kasi nung magiging, parang part ni Joseph 'no, parang siya yung magiging gobernador, siya yung 7 times sa tagutom. Hindi kasi biro yung sinabi na 7 years na walang pagkain, sobrang haba nung 7 years. Kaya parang gano'n na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa mga Israelites, oo. Para ano sila, para preserve yung lahi nila na kahit may ganoong darating na na ano ay, masa-save sila at yung naging process para si Joseph ay mapunta sa lugar na yun sa kung paano siya gamitin ng Diyos ay hindi naging madali. Na-isolate siya, nawala siya dun sa comfort zone niya, 'di ba? Hindi na siya wala siya dun sa family niya, ilang years din siya na nakakulong. At the end of the day, lahat yun ay bahagi ng plano ng Diyos para i-disciple siya, disiplinahin siya, at para alam mo yun, na kahit walang-wala siya, nandoon pa din yung heart niya na makilala ang Diyos. So, ganun yung paraan ng Diyos para kahit saan siya mapunta, hindi niya makakalimutan ang Diyos. So, dito lang nagtatapos yung ating Bible reading.